Hello friends! Welcome to Tito Arlie and Friends, kung saan bawat tao Ay may kwento, at bawat kwento. ay may kwenta. Ako nga pala si Arlie, At ako po si Sai. kaya tara, samahan nyo kami kilalanin At alamin ang kwento ng friends natin for today. So, ang guest natin for today ay si... Bang! Bang ng So, ako San po Mateo. ang... ano ba? Bang ng San Mateo. Bang ng San Mateo. So, ako po ang may-ari ng Ethan's Food Corner. So, ipopromote ko guys yung... Ay, friends! Yung business ko. Yung sa aking small business. Can you tell us about your small business? So, yung small business ko, mga homemade pastries siya. So, isa doon yung banana bread, banana cake, crinkles, yung chocolate crinkles. Meron din akong muffins. Dami. So, yung muffins ko, meron siyang banana muffin, may biscoff, may chocolate muffin, and yung lava muffin naman, meron siyang chocolate pa sa loob na kapag freshly baked, so yun yung nagme-melt pa yung chocolate niya. Melty. Yes. Tapos meron din akong yung red velvet crinkles na may cream cheese, tapos brownies, ano pa ba? Grabe. Dami kasi Nasay mo lahat yan. ang dami kasi ng variant ng binibake ko. So, para lang merong choices lang yung mga bumibili sa akin. So, ang pinaka-best seller talaga before, yung banana bread ko talaga, tsaka yung mga muffins. So, nung natuto na akong gumawa ng ibang pastries, katulad ng mga brownies. So, yung brownies na rin yung sumunod naman na naging best seller na. Ayun. Ayun. Isang natikman natin na chocolate. Biscoff. May biscoff yun. Masarap. Highly recommend. Yes, highly recommended. Insert natin yung picture. Insert. Masarap yung brownies na may biscoff. Yeah. Yun yung huli namin order sa Sa kanya. sobrang dami niyang nabanggit, alam naman namin na hindi niyo lahat masusundan, ililink rin namin yung page nila ni Yes. Bang doon sa sa post. Every post namin ililink namin para ma-visit niyo. So nandun naman pati yung mga price na nandun na. Yes, oo. Ayun. Tapos, paano ka nag-start dyan sa ginagawa mo? Actually, hindi ko talaga maisip kung paano ako natuto mag-bake. Kasi hindi talaga ako nagbe-bake before. Kasi ang hilig ko talaga magluto ng ulam, ng malayo pasta. nga. So, Malayo. more on luto talaga. Hindi ko alam na matututo talaga ako mag-bake. So, dati kasi, ang nagbe-bake talaga yung kapatid ko. Tapos, yung mga pastries niya, so gumagawa rin siya before ng ubi pandesal, yung, yung color green ng pandan ata yun. Pang-pandemic yun Oo, yun. During pandemic days yun. Sabi na. Tapos, mga bake sushi rin. So, ang ginagawa ko, yung mga binibake niya, ako naman yung taga-resell niya. So, ako yung market person niya kasi mahihain siya. So, so hindi kasi siya ma-vocal dati, hindi siya ma-post, hindi siya So, ako yung nagpo-post nun since ako yung nagtitinda, nagre-resell ng kung ano-ano. So, ang dami kong nire-resell na kung ano-ano nun. May mga frozen items. At basta, iba-iba siya. May mga pastries din before sa ibang bakers naman. So, yun yung mga tinitinda ko dati. Tapos, So, puro resell ka dati? Yes, puro ako resell dati. So, hindi ako masyadong yung mga products na hindi ko nare-resell. So, yun yung nagluluto ako ng mga pang-merienda. So, like yung spaghetti, carbonara, Hustler? oo, naku, sobrang dami ko talagang racket dati. Tapos, meron akong, doon lang sa labas ng bahay namin dati, meron lang akong mesa doon. Tapos, kapag tapos ng shift ko, basta every weekend, so, kasi naka-night shift ako noon, tapos nagtitinda ako ng kung ano-ano, may steam siomai, may fried siomai, nagpiprito ako ng Dami, banana Q, toron, kamote fries, tapos naalala ko, yun yung mga palabok, spaghetti, carbonara. So, niluluto ko yung mga yon, tapos tinitinda ko siya doon. Hanggang sa nagkaroon na ng chance na
nagkaroon ako ng small milk tea business before. During, alam ko parang before pandemic pa to. Tapos, yung product naman na yon galing yun sa kapatid ko. So, siya rin yung unang nagtitinda before. Tapos parang hinikayat niya ako na, ba't hindi ka na lang din magtinda ng milk tea? Tapos parang kami yung magiging supplier mo ng mga products. Kasi dati, yung milk tea na tinitinda ko, galing pa sa kanila. So, sila na yung nagtitimpla, tapos nakabote-bote na siya, tapos yun na lang yung dadalhin nila sa akin. More on So, diesel talaga. inaano ko siya, ina-advance order ko siya, kunyari, Saturday nila ma-deliver. So, pinapa-pre-order ko na siya during weekdays para pagdating ng mga products, ibibigay ko na lang Bibigay sila. mo Oo, na lang. bibigay na. Hanggang sa yun nga, sabi ko, nga, pwede ko palang, ako na yung magtitimpla. So, inaral ko rin siya. Nanood din ako ng mga videos sa YouTube tsaka sa Facebook. Hanggang sa natutunan ko na rin. Tapos, nag-stop siya. Kasi parang naging busy na rin sa work. Tapos hanggang sa naibalik ko siya ulit. Nagkaroon naman ako ng cart na business ng milk tea pa rin, pero ang naging twist niya kasi dahil nga parang ayoko ma-expired yung mga powder dati, ginawa ko siyang scramble milk tea. Oh. Tapos, Hindi na ako nakarinig nun. kasi 'di ba yung common yung color pink lang siya, 'di ba? Oo. So ginawan ko siya ng twist. So meron din palang ibang scramble flavor na yung parang pandan, ube, may mga melon ganyan. So sabi ko, ay pwede pala siya. So dinagdag ko 'yun. Tapos hanggang sa yung mga milk tea powder para hindi nga sila mag-expired. Ginawa ko rin silang shake. Shake? Bukod sa shake, ay ano ba to, yung scramble din, pero yung flavor niya, pang milk tea. Ayun. Tapos hanggang Grabe. sa, ano ba nangyari doon? Actually, medyo napabayaan ko rin siya kasi humanap din ako ng ibang tao na magbabantay kasi kailangan ko rin mag-focus dun sa work. So, kumbaga parang habang nag-work ako, nagsa-sideline din ako, ganyan. Tapos hanggang sa, ayun nawala na siya. Napabayaan. Oo, napabayaan na siya. So, na-close ko na yung business. So, yun na yung huling business na nagawa ko before itong baking na. So, Grabe naman. ano yun? Gano'ng Wait lang. katagal? Ang dami naman Parang yun. 7 years din. Actually, parang... Bata ka pa lang ba? Mahilig ka na magtinda? Oo. Sa 1-year-old. Ay, hindi naman. Siguro mga Sobrang elementary dami. days. Kasi may Grabe. tindahan yung nanay ko dati. Tapos, hindi ko na maalala yung tawag doon sa product na yun. Basta cone siya na matamis. Na alam mo yung Baka mga alam mo nagtitinda sa mga naglalako. Tapos, binibenta yun sa nanay ko. Tapos, ako naman, ang benta nun sa tindahan namin, piso isa. Tapos, nakapak mo siya ng ganon. Tapos, ngayon, kumuha ko nung isang pack na ganon. Binenta ko siya ng 2 pesos sa mga kaklase ko noon. So, meron akong piso na tubo, tapos yung parang 10 pieces sa ata yung isang laman nung gano'n. So, naubos ko naman yon. Tapos binalik ko sa nanay ko yung benta nung product na yon. Hindi ba merengue? Ganon? Hindi siya, hindi ko maalala. Ano daw Basta, yung mga, Kaso piso? sa mga nilalako yun dati, kasi mura pa naman dati, di ba? Halagang piso lang, Oo, meron ka ng yung biscuit mga na piso, ano. may mabibili ka pa dati. Marketing Oo. mindset ng pala bata. Kaya Oo, nga. bata pa lang talaga sa Anong course mo? ang course ko. So, hindi talaga related sa kahit anong business to. So, graduate ako ng BSIT. BSIT, tapos kung Hindi. ano-anong Oo. sideline, ha? Yung BS sa BSIT business. Ay, Oo. Yung pala kasi ibig sabihin ng business yun. dami mong nagawa simula bata ka pa lang. Oo. So yung pattern talaga na tinatahak niya. Parang more on para dito pa-business. talaga, Oo, oo. pa-business Oo. talaga. Pa-business talaga siya. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng, sabi ko nga kung napalago ko yun back then, gusto ko talaga Alin yung magkaroon ng milk tea shop. business? Oo, yung milk tea business noon. Kasi ang lakas ng kita ko talaga noon. Parang weekends, yung Saturday, Sunday na yun na dun lang ako nagtitinda kasi nga may pasok ako ng Mondays to Friday. So, kumikita ako ng 3,000 to 4,000 a day noon. Yung isang araw lang na yun. Tapos, hindi siya whole day kasi mag-start lang ako ng mga... Pre-order ka, sabi mo eh. Ay, hindi, yung etong, nung nag-start na yung milk tea business, ano na yun, kumbaga, since nga, nagkaroon ako ng mesa na sa labas nun, so doon ko nagtinda siya ka na tinitinda. talaga. Oo, nagtinda na talaga ako nang sa labas lang ng bahay. Tapos hanggang sa, actually, pinopost ko lang talaga siya sa Facebook. Yung sa mga groups doon sa, Oo, nauso yun ng pandemic. Oo. Lahat- So, lahat. nangyari, dinadayo ko ng mga tao nun kasi nga summer. So, sobrang patok niya talaga. Mainit yung panahon. So, yung mga tao naghahanap din ng something refreshing, yung cooling sa katawan pag ininom. So, sobrang lakas talaga. Kaya akala ko nun, mame-maintain ko siya.
So, hindi ko talaga siya na-maintain. Kasi hindi ko pa rin alam paano mag-handle ng business back then. Sobrang ano pa rin yun. Siyempre, bago pa lang tapos boom na boom, di ba? Oo, Medyo ma-overwhelm ka. correct. So, pero friends, huwag kayo umorder ng kung ano-ano. Ang paninda niya lang yung una na banggit. Oo. Hindi na yun yung ngayon. Baka may mag-order ng scramble, wala na daw. Wala nang scramble ngayon. So, ayun. Meron ka pa bang ibang source of income like work or iba pang business bukod dito sa Ethan's Foods Corner? Ngayon, ang isang sideline ko pa yung pag-affiliate. So, ayun naman kasi, hindi 100%, parang siguro, mga 40% of my time lang talaga yung nalalaan ko sa pag-affiliate. Kasi, parang kunyari pag may free time lang talaga ako, doon ko lang siya masisingit. Pero most of the time, ang pinaka, talaga, mas 50-50 yung sa Ethan's Food Corner tsaka yung sa work talaga. So, yung sa affiliate ng TikTok tsaka sa Shopee, lang siya, Dalawa pa. mga TikTok may 10% Shopee? lang. Yung sa Shopee, hindi masyado, pero yung sa TikTok yung mas Boom na kumikita ko ng malaki. Ah. Hindi naman yung sobrang laki, pero tama lang. Tamang kita lang, ganon. Dapat palitan pangalan nito ni Bang eh. Kabugera. Kabugera ang dapat na pangalan. Kabugera, no? Kabugera ng San Mateo. Hindi na Bang ng San Mateo. Tapos may trabaho ka. Yes, May may job? full-time job ako. May 5 years full-time na ako job doon. na. May full-time job. Nagbe-bake, Nagbe-bake. nag-affiliate, Nag-affiliate. may family. Yes, I am a mommy na. So, talagang may Mommy family bang? na ako. Yes. bang? Kaya na siya tinawag talaga na mommy bang. Kasi sobrang, kaya yung time ko sa pag-affiliate, pagbe-bake, pag-nanay, sobrang hati talaga siya sa buong araw talaga. So, paano mo nasisingit? Yung pagiging nanay, yung pagbe-bake, yung pagtatrabaho. Ano ang priority? Oh, yan. Ang priority pa rin, syempre, family. Pero nung mga first time kasi, syempre, ang hirap ng i-balance. Yung pagbe-bake kasi na to, parang passion ko na lang siya, na gusto ko talaga siyang gawin, dati pa. Pero hindi yung pagbe-bake ka, kasi lately na lang yung pagbe-bake. So, dahil nga more on luto talaga ako, sabi ko yun yung gusto kong ma-focus. Pero dahil natutunan ko na rin mag-bake, so parang mas okay na rin sa akin mag-bake. Di ba pero yung luto kasi more on sa bahay na lang. Pang family lang. Yung mga lahat ng cravings, yung mga naiisip kong, ay, pwedeng i-business to. Pero iniisip ko, ay, hindi, pang family na lang muna siya. Kasi pag siningit ko pa yun, parang, baka kasi lalo, alam mo yung, mahahati naman yung sa pagbibig. Baka mamaya may mag-order ng pastries, tapos sabay meron din ng parang May snacks. ketchup. Oo, so parang May baka ketchup. mamaya Mahirap. mahirap na siyang iba. Kasi mag-isa lang akong gumagawa. So wala akong katulong doon sa side business namin. So baka mahirapan talaga ako ng bongga kapag nagsabay-sabay na silang lahat. Saka sa food, malamang ang orderin medyo maramihan, di ba? Ayun nga Oo. di ba? Yung mga Kaya- party-party, party. gano'n. Oo, yung mga party trays talaga. Medyo mabigat nga yun. Oo. Unang-una, pagbibili mo ng mga product, from madaling araw. Kasi yun yung usual na nagtitinda Yung mga, kailangan mo mamalengke Oo, ng correct. madaling araw. So mabigat nga. Unlike Mabigat sa kapag luto-luto. mas mabigat. Tapos pag mag-isa ka lang. Dahil sa bahay kasi namin, so tatlo lang kami magkasama, yung husband ko, yung toddler namin, tsaka ako. So kapag every time na meron akong pa-order sa pastries, siya ang taga-alaga lagi. Para focus siya doon, ako naman focus naman ako dito. So laging, tas pagtapos ko, Supportive. ako naman yung sunod na mag-aalaga naman sa anak namin. Oo, sobrang supportive niya. Actually, lahat nung gamit ko sa pag-bake, siya bumili nung mga yon. Parinig ka na. Parinig lang Ano ako. pa kailangan mo? Pero binili niya naman. So, hindi ko naman ine-expect na bibili niya. Kasi nagpaparinig lang naman ako. So, pero binili niya. So, thank you, Dad. Parinig talaga yun sa kanya. Parinig ako ng Dior. Ay, naku, mahal. Meron kang, may bago kang na pabango. Pabango, Lancome nga pala. Gusto ko ng Lancome. idol. Oo, pinapanaginipan niya na yun eh. Share ko lang ha. Nagda-drive kami. Tapos natutulog siyang ganyan. Tapos nanaginip siya, hindi niya alam. Tapos ako, akala ko nagising siya, sabi niya, ang bango-bango mo. Amoy mo. Tapos nung paggising niya nun, kinento niya sa akin, sabi niya, hala, napanaginipan ko, bumili daw tayong
pabango. Sabi ko, kaya pala pinaamoy mo sa akin. Hindi niya alam, inaakne na pala. Hindi niya alam na panaginip lang pala yun. Ayun. Kaloka ka, kwento pa talaga. Ang ending din naman namin nabili yung pabango. May tester ka, diba? Oo, hindi, may Ayun. pabango pa din ako. May pabango pa daw. So, ayun, back to Mommy Bang. Yes, back to Back Mami to Mami Bang. Bang. Pero dun sa mga food mo ngayon, meron ka bang i-recommend talaga na As in yung bestseller mo. para sa'yo, kung ano yung pinaka-bestseller pa, hindi bestseller kung ano yung pinaka-gusto mo muna before tayo magpunta sa bestseller. Sige. Ang mas mapopromote ko talaga yung brownies at saka yung banana bread siguro. Yun rin talaga. Yun talaga. Yun talaga. Yun ba ang paborito ng toddler mo? Oo. Kaya pala. Kaya, Paborito niya kasi yun. Actually, kaya ako na into baking. Kasi nung nagbubuntis ako, doon talaga siya nag-start. Nagkikrave ako ng banana bread. Tapos, sa sobrang pagtitipid namin mag-asawa, kasi nga bumukod kami nung bago pa ako mga anak. So, syempre medyo tayo dahil maraming gastos, bumili ng mga gamit. So, ngayon, sabi ko, gusto ko ng banana bread. So, yung mga cravings ko nung nagbubuntis ako, hindi ko siya makain. Kasi yung pera namin, limited. Hindi ko nakalaad na sila sa pambayad ng bills kung ano-ano. So, hindi namin siya pwedeng galawin. Magkakasobra na lang pagka sumahod na ulit. So, kung may susobra man, parang hindi na siya ganun kalakihan. So, sabi ko, ano ba yan? Nagbubuntis ako ate, nagbubuntis na yung cravings ko, hindi ko makain. Hindi naman ako nasad kasi alam ko naman yung Marami ka situation bang back then. cravings? Oo, sa sweets. Pero, Sweets. pero nung buntis ka lang humilig sa sweets o before pa? hindi naman ako mahilig talaga sa sweets. Pero gusto ko magbenta ng mga sweets. Yung natulad ng mga scramble, yung milk tea, hindi man ako sobrang mahilig talaga sa kanila. Pero yun yung, sabi ko kasi parang ang swerte ko sa mga sweets kapag yun yung tinitinda ko. Parang ang lapit ng Kaya pera pala sa akin. na yung milk tea mo, ang dami naging variation. Merong milk tea na Oo. shake. Ay, tama ba? Shake? Milk tea scramble. Scramble. Oo, dahil yun doon. Kaya pala. May share lang ako, may napakinggan kasi ako. Meron siyang business. Tapos, yung business niya, hindi nila hilig. Food rin to. Tapos, buong buong family niya, hindi rin mahilig. into dun sa business. Tapos, ang naging moral lesson is, hindi naman kailangan pala maging fashionate ka sa isang bagay para i-business mo. Oo. Kailangan lang aralin mo. Correct, tama naman Ganun yun. pala. Kasi di ba hindi ka rin mahilig mag-bake, Kati pa? Oo, hindi Ito talaga. lang. Hindi ako marunong Luluto mag-bake. nga lang Kasi ako. sabi ko, ang hirap naman nung pag-bake kasi ang may mga measuring siya, pa. diba? Oo. Bawal ka Diba? magkamali doon. Correct. Kasi by measure. Unlike yung pagluluto, masobrahan kang asin, lagyan mo. Oo, di ba? Oo. May Ma-adjust mo eh. Ma-adjust. Sa baking Pag-baking, kasi hindi. Talagang masisira yung product mo or mag-iiba yung texture niya pagka may isang nasobrahan ka lang talaga. Oo, sa kasi share ko lang, nagbe-bake din kasi ako dati nung pandemic. Kaya natatawa ako sa kwento niya kanina. Baka isa ka sa supplier ko Pandemic talaga na uso yung mga baking. Oo. Bakit mahalaga sa'yo yung ginagawa mo ngayon? Kasi siguro ito yung nagpapasaya sa akin. Siguro dahil naging nanay na ako, parang sabi ko, parang hindi naman pwede mag-stop na lang dahil nagkaanak na ako, alam mo yun, nakasal na. So, Galing. sabi ko parang hindi naman pwedeng magsa-stop na lang dun yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi, syempre, as a person, gusto ko pa rin na hindi lang ako nagtatrabaho sa corporate, parang gusto ko meron pa rin akong something na ma-achieve for myself. Parang kahit nakakapagod siya after the whole day na nagbe-bake ako, parang meron sa puso ko na ay ang saya pa rin kasi nagagawa ko yung gusto kong gawin, yung asawa ko supportive sa akin, hindi naman siya magagalit na ano ba yan, ang tagal-tagal mo mag-bake ganyan. Buti hindi siya ganon. Kasi sobrang, pagka basta may pa-order lang ako, sinasabi ko na sa kanya na, Daddy, may pa-order ako, bantayan mo muna saglit si Sky, ganyan. So, para yung focus ko, doon lang din muna sa pag-bake. Pero bago ako mag-bake, kailangan nakaluto na ako. Kailangan meron ng food na naka-ready kasi hindi ako pwede na uunahin ko mag-bake tapos pag nagising Tapos sila sila saka gutom. pala sila gutom. Mom's duty mo yes, talaga. yun muna talaga yung ginagawa ko. Luto muna ako ng ulam para bago pa sila gumising, may pagkain na, may nakasaing na, may ulam na, naka-ready na sa mesa.
So hindi na nila ako istorbohin na wala pang ulam, ganyan. So yun muna talaga yung kailangan kong unahin. Luto muna bago ko gawin yung gusto ko, 'di ba? Talagang family ang priority. Yes. Family first talaga lagi. So, nakikita mo naman na yung business mo is magtutuloy-tuloy pa. Kasi, ngayon, tapos na yung pandemic, di ba? Ang mga business ngayon, paiba-iba na eh. Correct. Di ba? Ang dami na rin nagsara na business Oo, mula sobrang nung dami. Ang dami nang naging uso, tapos nawala. Di ba? Sa ngayon, yung parang ito full-time mo pa rin ba yung bebenta ng mga pastries, product, or mag-iiba ka ng line sa next, Siguro hindi mo na ako mag-iiba ng kung ano yung ginagawa ko ngayon. Kasi, pa rin naman to kumbaga, parang, bang term yun? Hindi siya sideline, parang ko lang talaga siya. pastime. Pastime, ganon. Pastime ko lang talaga siya pag weekend. Lalo ngayon na weekend na lang ako nakakapag-bake. So, hindi ko muna siguro siya ibahin. Kasi, meron akong mga customers na before na nagbe-message pa rin pag weekend na lang talaga. O kaya pag Thursday na, ma'am, may tinda ka po ba ng weekends? Kasi alam nila, weekends lang ako nagtitinda. Oo. Minsan, hindi nga ako nakakapag-post. Sobrang busy rin sa work. So, nagulta lang ako. Hala, nakakatuwa kasi alam nila na weekend lang ako nagtitinda. Tapos dun sila mag-i-inquire na, ma'am, may bake ka po ba sa weekend? Ganyan. Pwede po bang i-advance order to? So, ako na, sige po, ma'am, line up po natin. Pero, hindi marami pa rin yung pinapa-order ko. Kasi kunyari yung as in Limited pa bahal rin. talaga siya. Oo, limited pa rin kasi ang hirap parang ubos siguro talaga yung energy ko kahit gustuhin ko siyang Malamang, talaga. i-cater. Tas hindi kaya kasi mag-isa lang ako. Tsaka yung maramihang orders, as in yung mga bulk orders na, hindi na siya kakayanin din ng dirty kitchen namin. Kasi kaya rin ako nagpa-extend ng dirty kitchen para mas malaki yung pwesto ko kapag magbe-bake ako. So ngayon, yung parang kaya palang i-cater ng kitchen namin, yung hindi pa sobrang daming orders talaga. Pero hanggat kaya ko pa rin makapag-bake, may mga ingredients ako, ipopost ko pa rin siya, mag-aalok pa rin ako. Pero hindi mo na ako magdadagdag siguro ng ibang items. So, nakikita ko, if ever na, kunyari, may order ako, tapos hindi na kayang i-place this week, pwede mo siyang sabihan ng by next weekend. Oo, Mga pwede ganun. naman. Pero kaya lang kasi depende rin sa May iba kasi parang today, sa ganitong may araw na ganun, rin no? kailangan. Ngayon ako nagkikrave Oo. or papangpasalubong ko. Ganyan, di ba? Tsaka hindi rin kasi ako nagbe-bake ng yung sobra talaga siya na parang ipopost ko lang siya online. Kasi iniisip ko, paano pag walang bumili? Anong gagawin ko dito sa product na to? Sayang. So, kapag meron lang akong pasobra, hindi ako nagpapasobra ng marami. Kunyari sa brownies, mga isang box lang pinapasobra ko. Hindi marami kasi natatakot ako na, paano pag hindi nabenta? Anong gagawin ko? Sayang. Tsaka, masyadong marami, dahil hindi naman kami sobrang mahilig talaga sa sweets, ay, hindi naman namin din mauubos pagka ano. So, kaya yung iba nagtatanong, available po ba to today? Sinasabi ko na hindi po available. Laging for pre-order lang. Para laging bagong gawa. So, Hindi siya okay madaling na yun. masira. Para clear pre-order talaga. Yes po. Naka-pre-order po talaga ng Mondays to Fridays and then available lang po siya for pick up ng Saturday or Sunday lang. Weekend For pick lang. up siya. Oo, for pick up na yon. Ibig sabihin, na yon, good for delivery na. Nakikita ko lang. Kaya, parang, alam mo, parang hindi siya hirap sa mga ginagawa niya kasi ini-enjoy niya lang. Oo, may enjoy niya na. Kahit nakakapagod talaga siya. Kasi, syempre, pagtas mo mag-bake, mag-aalaga ka pa ng anak mo. Magluto ka pa ulit ng panghapunan. Magtatrabaho ka pa. Magtatrabaho ka pa. Maglilinis ka pa ng bahay. So, iba-ibang pagod per ganun. Oo, iba-iba talaga siya kapag nanay ka na pala. Ganun na pala siya. So, yun yung pinakamahirap sa journey mo ngayon. Oo, yung pag-balance talaga ng lahat ng kailangan gawin. Buti na ba-balance mo? So far, nakakaya naman, oo. Nababalance naman. Dati kasi nakakapagpa-order pa ako kahit weekdays. Kaso nung nalipat ako ng team, doon na hindi ko na kayang i-balance Busy na. yung, kasi Team sobrang sa busy na work talaga. to. Work. Yung sa work Ayos din na. job. Kasi sabi ko, hindi ko na kaya magpa-order ng weekdays. Kaya yung mga customers ko dati, pagka sinasabihan ko sila na, ma'am, weekend na lang po available for pick-up yung tapos Monday to Friday na lang available for pre-order. So para
yung kunyari ikaw nag-order ka sa akin. So iaalok ko siya para meron lang ibang kasabay na mag-order. Kasi pag isa lang yung order tas walang ibang kasabay, minsan tinatanggihan ko siya. Kasi yung ingredients kasi Yung volume, malulugi no? ako eh. Oo, sa Oo. volume. Lugi talaga yun. Sa Kasi volume. mahal yung ingredients. Hindi, tsaka yung ano ngayon, kuryente ngayon. Ayun gas, nga eh, isa kung pa ano man yun, gamit diba? mo sa Isang pagbibig. salang lang eh. Kaya Pwede. So, kung ang halimbawa, ang nagagawa pala nun, 4 na box, tas isa lang yung order. Oo. Doon siguro, pwede kong i-alok yung iba online. Kaya lang, yun nga yung mahirap i-risk. Kasi di naman kasi lahat ng tao afford bumili ng halagang 250 plus or 200. Diba? Paano kung walang bumili pala? Tapos kinabukasan, i-alok mo. Paano kung kinabukasan, wala pa rin? So, masasayang na. Ayoko na siyang ibenta ng lumagpas pa ng isang araw. Kasi hindi na fresh. Oo, hindi na kasi siya fresh. Kaya, guys, friends, ayan, pre-order po si Ethan's Food Corner. Ayan. Order Na- ng Monday to Ano Friday. rin, para nagigets rin nung, syempre, hindi naman lahat ng, hindi ko nga alam na ganun pala ang preparation pag maggagawa. Kumbaga, isang preparation, good for 4. Syempre, naiisip ko, basta may order order ko Oo. yun. Oo. So yun, at least, na-enlighten yung mga hindi maalam dun sa pagbibiking na hindi porket may order tayong isa mapagbibigyan since pre-order basis Oo. nga lang sila. Hindi naman sila kalakihang kumpanya. Yes, small Na- business lang. Small Bahay lang business. sila, Oo, guys. sa bahay lang nagbibake. Friends. Sa bahay lang friends, sa bahay lang nagbibake. Sa bahay Yan. lang. Nakaka-pressure ba na meron kang small business? Parang nape-pressure ka ba na, baka hindi bumenta, gano'n? Oo. Nung nag-start ako mag-bake, sabi ko, meron kayang bibili? Kasi paano kung wala? Kasi sabi nila, pag magsa-start ka ng business mo, minsan yung mga hindi pa nagtitiwala sa'yo, yung mga close friends mo, sa family, parang sila yung mga hindi sumusuporta sa'yo, kaya magkakaroon ka ng mga new customers na kung magugustuhan man nila, babalik sila sa'yo pagkaano. So, natakot din ako noon. Sabi ko, paano kung walang bumili? Kaya sabi ko, pang-hobby lang siya. Kasi kung sakali man na alam mo yun, na biglang hindi na siya mag-boom, Oo. parang okay lang. Parang kasi, Hindi ka sasada. Kumbaga, yes. in-open mo, tapos hindi okay, i-close mo, okay lang. Hindi Oo. masyadong Oo. Na hindi, Kasi nga, hindi ako ma-hurt Pero ng gusto. yung point niya na yung sa support, yun talaga minsan Strangers Strangers Oo, talaga. totoo yun. Minsan, support. yung mga malalapit sa'yo, gaya ng page, pagka build up ng page, yung mga may kakilala sa'yo, sila yung mga unang critics Oo. Totoo. Okay kaya yung gagawin nito mga to? Kasi yun yung Correct. experience rin namin Oo. Parang yung mga wise, sa kanila agad ang galing. Oo, Hindi- totoo yun. Di ba? Parang alamin nyo muna kung ano talaga yung purpose. Kumbaga sa product ni Mami Bang ay tikman nyo muna. Oo. Di ba? Bago Bago nyo yung i-judge, critic, oo. bago critics. Natikman na namin yung mga gawa niya. Yung gawa ni Mami Bang. Some of. Yeah, hindi lahat. Hindi Kasi lahat. dami niya tinitinda. Oo. And masarap naman talaga. Talagang mare-recommend mo. Ako yun yung isa, highly recommend ko yun. Ako yung lava. Lava. Ano nga yun, lava? Chocolava? Oo, chocolava. Chocolava. Muffin yun. Ayun, muffin. Gusto ko yung chocolava kasi lalo kapag ka nireheat mo kahit sa microwave lang, tapos may yung chocolate sa loob, ano siya yung parang tutulo siya. Magme-melt. Oo, Nagme-melt talaga tutulo. Parang doon ko pinatikim nun. Naubos eh. Ayun na. Kaya alam, eto pala, realization lang. Kaya pala yun yung favorite ko, yung pala yung natikman ko. Yung pala Isa yun. lang pala kasi natikman Oo. mo. Yun lang pala yun. So, alam nyo na, o-order kasi kayo ulit pagka Oo. pre-order lang. Sige, Magsasabi sige. lang kayo ahead of time. So, ano naman yung advice na pwede mo mabigay dun sa mga gusto rin mag-start ng small business sa baking? Kahit hindi related sa baking. Oo, or kahit hindi baking. Pero alam mo yun, natatakot sila mag-start kasi nga, parang may mga rin sila doubt sa sarili nila. Ay, magbo-boom ba to? May kikita Yung ba iba, ako dito? May Iba bibili kasi- ba? Oo, yun yung number one, may bibili ba? Siguro kung parang ramdam mo sa puso mo na
gusto mo yung gagawin mo, gusto mo yung magtitinda ka. Ako nga, nakagraduate, pero nagtitinda rin ako ng kung ano-ano, di ba? Kasi yun yung unang judge ng mga tao. Ay, nakagraduate yan, pero tinan mo, nagtitinda lang ng kwek-kwek sa ano, o, di ba? So, kung gusto mo Nagtinda ka yung rin ng ginagawa... kwek-kwek? Yes, oo pala. At Dami. nagtinda rin pala ako ng balot, guys. At may certain na pwesto lang, tapos doon ko siya tinitinda. Sa kanto-kanto. Oo. So, yung mga tuhog-tuhog na ganyan. So, ngayon, balik tayo doon. So, kung feeling nyo, gusto nyo yung ginagawa nyo na basta mararamdaman mo kasi yun sa sarili mo pag gusto mo yung ginagawa mo o hindi. So, ngayon, dapat lang, syempre, meron ka magiging capital. So dapat may pera ka kapag gusto mo mag-umpisa ng negosyo. Hindi naman pwede na iaasa mo sa ibang tao yung gusto mo. Yun yung number 1 doon. Dapat lang, syempre, meron ka ng pamuhunan mo. Kahit maliit na business pa yan, sisigan man yan, or mga kwek-kwek, ganyan. Umpisahan mo siya. Kasi pag once na nag-take ka ng risk na gawin yung gusto mo, doon mo masasabi sa sarili mo na, ay, kaya ko naman pala siyang umpisahan, kaya ko mag-step forward. Kasi pag hindi ka nag-step forward, parang nakastuck ka lang doon na ikaw rin mismo, nagda-doubt ka sa sarili mo na, ay, hindi ko siya kaya. Kasi baka ma-judge ako ng mga tao, baka sabihin hindi masarap yung iluluto ko. Gawin mo, mag-step forward ka muna. Ngayon, kapag tingin mo meron ka ng mga potential customers, doon mo sabi na kapag nagustuhan nila, pwede pala, di ba? Tapos, kung may mga improvements, gawin mo. Kasi kung walang improvements, walang mga feedback yung sinasabi ng mga tao sa'yo, pwedeng siguro okay ka doon. Pero kung merong feedback, much better na ano ka rin, parang, alam mo yun, i-open mo rin yung sarili mo for potential growth. Wow. Potential growth. May English na tayo dito. Ganon. So, huwag ka matakot siguro na mag-take ng risk to move forward kapag meron kang gustong gawin. Kasi, lagi mong tatandaan, it's for yourself. Hindi siya sa ibang tao. Hindi mo yung ginagawa para mapasaya yung ibang tao. Ginagawa mo yun para mapasaya mo yung sarili mo kasi yun yung gusto mong gawin. Ang ano ko nga doon, ang take ko doon, di ba? Hindi ka tumatanggap ng critics. Baka wala rin sa'yo bumalik na customer. Oo. Diba? Tama yun. Kasi pwedeng yung mga susunod mong customer, yun din ang i-comment. Oo. Yun at yun. Tsaka mali mo talaga, yun yung magpapa-improve ng product mo. Diba? Kasi hindi lang naman tungkol sa'yo yung negosyo. Correct. Oo. Kasi hindi mo naman binebenta para sa sarili mo rin eh. Para sa Totoo iba. naman yun. Lalo nag-offer ka ng food business, Oo. di ba? Ng Tsaka product. hindi lahat pare-pareha ng taste buds. Tama, Di ba? isa rin yun. Paano Yung kung iba, gusto, maalat? Or, oo, di ba? Ganon. Yung iba nga Matamis. gusto, dessert pero hindi matamis. Oo. Yung Mga trentahin. Mga pang-trentahin, di ba? Trentahin, affected eh, no? Baka masyadong matamis yan, dessert po. Pero syempre, pag kunwari may nagsabi na sobrang tamis naman, then yung isa sinabi, hindi masyadong matamis. Parang, yung pag-take mo sa ganun, i-balance mo lang kasi hindi naman pwede na susundin mo yung isang customer. Lahat. Paano pagdating sa isang Oo. customer, hala, ang tabang na, 'di ba? Oo, Wala na, hindi na pwede. matamis yung lasa. So, doon ka lang sa in-between lahat ng mga feedback sa'yo. Or pwede mo explain dun sa bumibili na dessert po ito. Oo. Baka inuulam niya. Hindi, joke lang. Sinasabawan pala. Pero yun, yung isa pang sinasabi nga ni Mami Bang na, di ba, step forward na lagi. Oo. Walang siyang pinagkaiba dun sa kung ano yung meron ka, di ba? Kunyari, hindi ka capable pa makapag-start up ng business. Pero may nakikita kang mga pwede mong gamitin. Like, kunyari, magtitinda ka ng mga fishball. Mag-start ka sa maliit kung ano yung meron kang available. Kung ano lang talaga yung kumbaga, maging resourceful Oo, ka. resourceful pa rin para makapagsimula ka. Kasi kung di mo nga sisimulan, di ba? Oo, walang mangyayari. Walang mangyayari. Di ba? Para lang yan yung sinasabi nila na nangarap ka pero hindi mo siya ginagawa ng action. Ang galing. Di ba? So, Ay, pa kailangan, tayo maraming insight pag meron kang pangarap, di mo lang dapat kasi siya nasa isip mo lang eh. Parang dapat baguhin mo rin yung perspective mo in life na pag hindi ko to ginawa, ano mangyayari? Pag ginawa ko to, may mangyayari ba? Syempre meron. Kasi mag-iiba na yung pwedeng mangyari sa buhay mo pag once na sinubukan mong mag-move forward talaga. Kasi pag wala, ano mangyayari sa'yo, di ba? doon mo palang malalaman talaga kung pag Oo. sinubukan mo eh. Doon pa lang yung magkakaroon Labas ka ng dun mga- sa comfort zone Yes. pala. Ayun. Galing. Yun nga. Oo, doon pa lang malalaman, doon ka pa magkaka-feedback. Mm. Doon pa malalaman kung yung market mo wala pala doon sa lugar nyo. Oo. Ayun, Diba? number 1 din yun, oo.
Doon Kasi marketing eh. Di ba? Mm. BS IT, business IT. Nag-aaral to ng marketing eh. Yun talaga yun, Oo. guys. Naging business eh, BS. Anong eskwelahan yung may business IT na yan? Di ba? Parang Correct. aalamin mo pa rin talaga lahat. So, sasamahan mo siya kung, kunyari, passion mo talaga yun. Sasamahan mo pa rin ng pag-aaral. Diba? Tsaka dasal, oo. Oo, dasal. Pagpe-pray mo rin yun kay Lord na, alam mo yun, kasi kapag para sa iyo yung mga bagay-bagay, dumarating, Bibigyan niya yan oo, sa'yo. dumarating Oo, yun. lagi Tsaka tayo kusa. manghingi ng guidance. Yes, oo. Baka mamaya, magbi-build up ka ng business, wala kang alam. Pero nagdasal ka lang, hindi rin ganun. So, Oo. sama-sama yan. Oo. Aralin mo, syempre, aralin mo kung ano yung gusto mong i-build up na business, Tama. diba? Tapos, sama mo ng dasal, Correct. diba? At gawan mo ng action. Yes, Action pa rin oo. talaga. Kahit Yun yung anong pinaka-last ano, doon, step. take Gawa mo siya action. ng- oo, take action talaga. Galing-galing. So, ulit. So, paano na makakapag-order? Saan pwede Saan mag-order? pwede mag-order? Ganon. Ayan. So, meron kaming Instagram, meron din kaming Facebook. Sa TikTok, parang wala pa ata. Pero, since kasi pinopost ko lang siya dun sa personal account ko. So, sa Facebook, ang pangalan lang namin doon ay Ethan's Food Corner. So, located po kami sa San Mateo, Rizal. So, ang pick up lang po nito ay via Lalamove or Grab or other courier na pwedeng mag-deliver ng mga items. Tapos, message lang po kayo sa Facebook namin or sa Instagram. Same name lang din, Ethan's Food Corner. Then, Yes. lahat po ng pastries Push namin natin. are for pre-order lang ng Mondays to Friday. And then, ang pick-up date po nun ay Saturday to Sunday. Pero nang afternoon na po yun kasi syempre magbe-bake pa po ng umaga. So, hapon pa siya pwedeng makuha. Pag ano, kunyari ako, hindi ako nagpapagrab masyado. Kunyari nearby, pick up? oo, may nearby area, pwede ba mag-pick up? Dito lang mismo sa okay lang. pwede naman i-pick up mismo. Oo. Dito lang din sa location lang din namin. So okay. So, i-pick up lang Kung din. nearby area lang kayo, convenient naman yung kalsada, yung passable naman, kahit sasakyan, pwede kayo mag-pick Pwede. up dito. Yes. Yes, message nyo lang siya sa Facebook and Instagram niya. Lagi kayo mag-aantay ng confirmation kasi Yes. baka nagbe-bake pa. Oo. Yung time, importante. Kaya hindi pa sa baking. nakakaano na. Huwag po tayong maiinip Oo. pag nag-order. Kasi may Yes. cooling time pa yun, di ba? Oo, May kailangan pa siyang i-cool down. Tapos, ihabol ko lang din, friends, na nagre-require po tayo ng 50% down payment. So, eto lang yung to avoid cancellation. So, Okay, tama. kung gusto nyong mag-cancel during weekdays, basta hindi pa po siya na-start gawin, di pa nasa-start i-mix lahat ng ingredients, pwede pa po mag-refund. Pero kapag once na Saturday morning, kasi 6 a.m. ng morning, Saturday 6 a.m., nagsa-start na ako mag-prepare, mag-bake. So kapag once na nung time pa lang kayo magka-cancel ng order, hindi na po siya refundable talaga. So it's either i-continue nyo yung order nyo or hindi na po talaga namin mare-refund yung binayad nyo. Oo, kasi effort nagawa na na eh. Nagawa na siya. Oo. Alangan naman ikaw ang mag-adjust dun sa Oo. nag-cancel. So, ayun, baka sabihin nyo po ay scammer kasi hindi nagre-refund. Hindi po ganun yun. Oo. Kasi iba po talaga kapag May mga- na-prepare na at nagawa na. May mga nasasayang na resources kasi. Oo. So, yung cost, umandar na yung cost Oo. ng seller. Ba, ang mga mahal ng mga ingredients Correct. ngayon, ha? Dagdag mo pa yung kuryente. Kuryente tsaka tubig pa, Oo. di ba? Ano lang, understanding lang ang kailangan. So, kung talagang gusto nyong mag-order, may mga way naman kung hindi nyo kayang pick upin, may ibang way naman para ma-deliver sa inyo. Yes. So, kung hindi kayo makapag-pick up ng Saturdays, open pa rin ng Sunday ang Sunday. pick up. Yes, oo, Sunday. Yun. Nakakatuwa nga kasi kahit ang pinakamalayong na pagdelivera ng mga pastries ko is going to Pasay. Wow, Tapos, malayo. Oo. Grabe. Kasi nagulta lang. Actually, iuwi niya pa ng Iloilo. Ay, Nagulat grabe ako. naman. Hindi ko kilala rin yung customer. Sabi niya lang sa akin, ma'am, pwede po ba ako mag-order ng 3 box ng brownies? Tapos sabi ko, ay sige po, okay. Tapos nung tinanong ko kung saan location niya, sabi niya sa Pasay. Tapos sabi niya, hindi po ba yan masisira kasi babiyahe pa po ako going to Iloilo. Sabi ko, hala, ang layo kasi ipang papasalubong niya raw pala sa family niya sa Iloilo. Aray. So, yun yung pinakamalayong napuntahan so far ng mga pastries ko. Tsaka sa Montalban and
Taytay Rizal. Wow. So far yun yung mga malalayo pa lang na napuntahan talaga. The rest, malalapit na lang naman yung mga nag-order sa akin. Sana all nakapag Iloilo. Kaya nga, hindi pa ako nakakarating doon. Buti pa yung pastries ko nakarating na doon. Sana all nakapagbakasyon, no? Correct. Buti pa yung pastries nakapagbakasyon na. Talaga. Correct. Eh kayo, Wala. Wala. Pagod Growing lang. pa rin. Pagod Growing lang. pa rin. ayun. So, anong mga makakomment mo, Tito Arlie? Oh, Ano yung mga pwede mong... with regards dun sa business, talaga, hindi talaga mahirap mag-build up ng business. Lalo na small business, di ba? Kasi resources, kompetensya. resources, kompetensya mo. Siyempre, kung kakompetensya mo ay malalaking company, malalaking business na mahirap kalabanan. So, parang ano lang, itry na lang rin natin yung mga small business, diba? Wala namang mawawala eh. Ngayon, kung magustuhan mo, good. Pag hindi, edi, lipat kang ibang supplier. Tayo, di ba, mas sinusuportahan natin Oo. yung mga small Eto, yung, ayan, yung kay Mami Bang na hawak na turtle. Yan. Nasa na Yes. Mami Eto, Bang. yung turtle. Yan. Small business. Small business siya. ang ano yan. Soon, baka makapag-guest rin siya. Kaso, busy, nag-aaral pa eh. Nag-aaral. Oh. Nag-aaral. Tapos, sinisingit lang niya yung paggagawa ng ano. Galing mo. Yun, tapos, lagi lang kung may gusto tayo, yun yung lesson is, pag meron tayong gustong i-pursue, take step talaga. Oo. Hindi pa pwedeng lagi na lang, Stuck ka lang dun, no? oo, lagi mo na lang iniisip kung ano yung gagawin, pero wala kang ginagawang action, Correct. Hanggang pangarap lang. hanggang pangarap ka lang, diba? Ulitin namin, friends, yung Ethan's Food Corner ay pastries lang, walang balot, walang kwek, Yes, walang kwek-kwek. Walang Walang palaman. turon. walang cone, Walang milk tea. walang milk tea. Pwede nyo na lang i-visit para mas madali. Tapos, yes. active naman sila sa mga socials na nabanggit. Yeah. Message lang kayo to order. So, ulitin lang namin. Monday to Friday, pre-order. Tapos, ang pick up Saturday. ay Saturday and Sunday. Yes. Afternoon. And, oo. Afternoon. Nagre-require sila ng 50% Down payment. Down payment. Yes. Kasi para iwas yung mga cancellation, Yes. yung mga scam, gano'n. Saka pampaikot yun ng business. Mm. Kasi hindi naman lagi available yung pera nila para makabili ng ingredients. Oo. Correct. Yun. Lagi nyong tatandaan, pag small business, yung pera niyan umiikot lang. Hindi So- porket maraming umorder sa kanila is lahat yun kita. Oo. Hindi yun kita lahat. Correct. Pinapaikot lang yun. Pinapaikot Puhunan pa lang. nila yun. Ayun. So, support natin si Ethan's Food Corner. Support natin yung mga small Yes. business owners out there. Shout out. So, invite mo rin mga small business Oo, owners. lahat ng mga small business, yung mga talents, lahat ng mga gustong i-promote, pwede open kami. Yes. Free lang to, wala kaming hinihingi kahit anong product nyo, pwede nyo dalhin dito. Or kung hindi nyo madadala, pwede nga natin i-flash sa screen. Tapos ililink natin yung mga page nyo para makita ng mga viewers. Yeah. So, paano magpaalam? Magpapaalam na kami, may mga huling hirit ka pa, Mami Bang. I think ayun na. Ayun. Goods na yung si Sige. Ethan's Food Thank you, Corner. thank you, Yes, thank you. so much. Thank you for trusting, Mami Bang. Yes. Sana mag-boom pa yung business mo ng Yes. todo Thank na you. kaya mo pa rin i-serve lahat. Yes, oo. At malay mo, sa business niya sa susunod na mga taon, may kwek-kwek na. Oy, May tsaka, milk tea na. ano, tawag doon yung, ano mo siya, anong, nakalimutan ko yung term. Ano? Yung, malay mo, in 3 years from now, magkaroon na tayo ng, alam mo yun, magpa-branch out small, ka na, ganon? small shop na mismo Ah, talaga, di ba? wow. I-manifest Sige. pala yung pala yung Looking forward term. tayo, I-manifest natin yan. Na magkaroon siya ng physical store. Yes. Na intended for Ethan's Food Corner lang talaga. Oo. Na sana nasa corner na. Eme. So, ayun. Wala na siya sa love the subdivision. Yun. Totoo. Thank you, Mami Thank Bang. you. Thank you. Thank you, friends. And Paano thank tayo you, magpapaalam? friends. Paano magpapaalam? Bye-bye.